ang kanyang pagiging mouthpiece ng China. So yan po yung sinasabi ko mga kaibigan. Si Sara Duterte po ay isang Manchurian candidate. Siya po ay kandidato ng China. Mula noon pa, no? Candidate po siya ng China. Para kapag sila po ang naupo, alam niyo na yan guys eh, happy-happy ulit ang China. Wala na, nakakalungkot. Mawawala po ulit sa atin, no? Yung ating progress na nangyayari sa West Philippine Sea na kung saan ay unti-unti na talagang ina-assert natin mga kaibigan na tayo ang dapat na may karapatan sa West Philippine Sea. At may plano pa ang gobyerno natin mga kaibigan no, na magdig dyan, na mag-explore ng oil, natural gas sa West Philippine Sea. Pero kapag natuloy na si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028, lahat yan ay mawawala. Dahil ang West Philippine Sea po ay ibibigay lang yan seamlessly sa China. Obvious na obvious, no? Yan po ang buong katotohanan, yan po ang hindi alam ng ibang mga Pilipino na hindi po nagre-research at hindi po inaalam kung ano ba ang katotohanan. Nakadepende lang ang mga Pilipinong ito sa kanilang pagiging panatiko sa mga Duterte kahit na mali ang ginagawa ng mga Duterte. Grabe mga kaibigan, ang paninira ni Sara Duterte sa Pilipinas. Tuwing pumupunta siya sa ibang bansa, hindi po niya dinadala ang Pilipinas para iangat. Sinisira po ni Sara Duterte ang Pilipinas. Yan po ang trabaho ni Vice Presidente Duterte, no, Sara Duterte, ang pumunta sa ibang bansa at para sirain ang Pilipinas. Biro mo, Pilipino siya. Pero sinisira niya ang Pilipinas. Ibang klase, di ba? Pilipino ka. Sinisira mo ang sarili mong bansa na dapat ay inaangat mo, lalong-lalo na ngayon na meron tayong laban sa West Philippine Sea. Pero eto ka, pinalalakas pa niya ang loob ng China at pinapahina ang loob ng mga Pilipino at nangungumbinsi pa siya nangungumbinsi pa siya mga kaibigan na dapat ay hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Tanggalin daw yung mga missile na yan. Alam naman natin mga kaibigan pag tinanggal ang mga missile na yan, tuloy na naman ang China. Magtatayo na naman ng kanilang mga military bases. Alam na natin yan guys Huh? So, wala. Sandali. Ito yun. Ayun, ito. Ito. Ito guys, kita ko na. Like to personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. 32.2 million votes. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Actually, silang dalawa, dalawang campaign managers ko. I was always with food. I
was always full. And lagi silang nagpapalitan na nagpapadala ng pagkain sa akin. So, campaign manager will send today. The next day, the other campaign manager will send me food. In fact, nung kinento ko yun kay President Marcos, sabi ko, sir, alam mo, napakaswerte ko talaga dahil busog ako lagi, dahil lagi akong pinapadalhan. Sabi niya, nasaan na ba ang mga campaign managers ko? Bakit hindi ganito ang nangyayari sa akin? So, I am truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me. And I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat, mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. I'd like to personally publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be one of my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. $32.2 million votes. You did it all. Yan. So, yan mga no? Yan po. Kaya siya nanalo. Kaya siya nakatakbo muna, no? Kaya siya nakatakbo dahil inadapt siya ni Speaker Martin Romualdez. Kasi wala po siyang partido eh. Yung hugpong ng pagbabago, hindi po pwede kasi local lang. Local party. Yung PDP laban, ayaw niya. May malaking away sila ni Bongo. Ha? Kasi andun si Bongo eh. Malaki ang galit niya kay Bongo eh. So, para makatakbo siya, kailangan siyang i-adapt ng isang partido. At ang gumawa niyan ay si Speaker Martin. Inadapt siya, inalagaan siya, inayos yung kanyang mga numero. Nagpakandak ng mga survey si Speaker Martin at doon sa mga lugar na hindi siya kilala, gumawa doon. Doon gumawa ng mga bagay para ayusin, no? Ipakilala si Sara Duterte. Tulad na lang sa Norte, hindi siya kilala. Dito sa part ng Luzon, hindi siya kilala. Sa part ng mga iba-ibang mga lugar sa Pilipinas, hindi siya kilala. So, gumawa doon ng paraan para siya ipakilala, para talagang i-boost yung kanyang candidacy. Kaya nangyari, yan po, naipanalo siya ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. No? Kasi yun talaga yung mga gumawa dyan eh, Marcos loyalists, Marcos supporters. No? Solid vote kay PBBM eh, 31 31.6 million, solido yan. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, kay PBBM, never siya naboboto ng dilawan, pinklawan. Walang bobotong dilawan at pinklawan kay PBBM. Real talk tayo. No? Ang boboto lang talaga kay PBBM, Marcos loyalists and Marcos supporters. Yung mga bumoto doon kay Rodrigo Duterte, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, karamihan doon. So, yan ang bumoto kay PBBM. At syempre, may mga iba na nagustuhan din si PBBM, so binoto din siya. No? Kaya, etong si Sara Duterte, ang laki po ng kanyang utang na loob kay Speaker Martin. Pero narinig mo ba si Speaker Martin na nagbanggit man lang na nagsisisi ako? Bakit kita dinala nung eleksyon? Nagsisisi ako, bakit ganun? May narinig ba kayo kay Speaker Martin? Wala, di ba? Wala kayong naririnig kahit isang masamang salita from Speaker Martin. Hindi man lang nagsalita si Speaker Martin ng kahit anong masamang salita against Sara Duterte. Diba? Yan po ang katotohanan. Yan. So, sandali. Sabi niya ano ba ang sinisira ni Inday Sara Duterte, ma'am?
Lovely Dalida. Hindi po ba kayo nanonood ng balita? Okay. Si Sara Duterte, pumupunta po siya sa iba-ibang mga bansa, nangangampanya, napakaagang mangampanya at sinisiraan po niya ang gobyerno, ang Pilipinas sinisiraan. Lately, itong ano lang, pumunta naman siya sa Australia, nangangampanya na naman, namumulitika ng napakaaga. Sabi ko nga sa inyo, kumukubra ng sahod, sumasweldo, pero hindi nagtatrabaho. Sinisiraan naman niya ang San Juanico Bridge ay hindi daw tourist spot. At ipinagtatanggol niya ang China at inaangat niya ang China. At ginawa pa niyang example yung isang bridge ng China. Yun daw ang tourist spot. Ang San Juanico Bridge hindi daw tourist spot. Tingnan mo yan. Pilipino ba yan? Inangat ang China, siniraan ang Pilipinas. Pilipino ba yan? My God! Dugong makapili talaga. Yan po Lovely Dalida. Pakinggan mo ang mga sinasabi ni Sara Duterte, puro paninira. Katulad na lang sa sinabi niya na bagsak ang ekonomiya ng bansa. O di ba kahapon na, nung isang araw na debunk ko yan, naipakita natin ang katotohanan na hindi bagsak ang ekonomiya ng bansa, kundi tayo ay pasulong. Anong sabi ng World Bank? Anong sabi ng mga international na mga agencies, na mga sila yung mga nagkakandak ng mga survey, nagkakandak ng mga yung mga firm na to na nagkakandak ng mga surveys at saka ng mga tawag doon, yung mga forecast na ang sinasabi nila ang Pilipinas ay patuloy sa pangunguna, pumapangalawa sa yung pag-soar ng ekonomiya, pag-angat ng ekonomiya. Nakita mo, yung palitan nga lang ng piso, almost dati, almost umabot ng 60 pesos ngayon, magkano na lang. Lately, nitong mga nakakaraang buwan, umabot ng 55 pesos. Napakababa. Umaaray nga yung mga dollar earners katulad ko, umaaray kasi ang baba ng palitan. Isa yan. Matatag na piso. Ano pa? Ngayon ka lang makakita. Ang produksyon ng palay natin, napakarami. May 20 bigas na. May libre pa, 50% pa na off sa LRT, MRT ng mga estudyante. Mga kaibigan, kung bagsak ang ekonomiya natin, hindi yan magagawa ng gobyerno. Pero nagagawa ng gobyerno yan kasi ang ekonomiya natin ay paangat, hindi bagsak. So yung sinasabi ni Sara Duterte ay malinaw na paninira. Sinisiraan niya ang ating bansa habang siya ay nasa ibang bansa. Nakita mo, Pilipino ba yan? Ang alam ko, ang Pilipino dapat kapag nasa ibang bansa ka, inaangat mo yung bansa mo eh. Pero siya sinisiraan niya. Hindi yan maka-Pilipino. Hindi po ugali ng Pilipino yan. Nasiraan mo ang iyong bansa habang ikaw ay nasa ibang bansa. Kung gaano ang ginagawa ng ating Pangulo na iangat ang ating bayan, ng ating bansang Pilipinas sa ibang bansa, kapag nandoon siya, ay ang ginagawa naman ng VP Presidente ay taliwas ang ginagawa niya ni Sara. Taliwas dahil sinisiraan naman niya ang ating bayang Pilipinas. Pinipilit niyang ibagsak at siraan ang bayang Pilipinas habang ang Pangulo natin ay patuloy na inaangat ang ating bayan. Ang Vice Presidente naman ay patuloy sa pagpapabagsak ng ating bayang Pilipinas. Sino ba ang maapektuhan nito? Kapag patuloy niyang siniraan ang Pilipinas, kapag patuloy na sinira ni Bibi Sara ang Pilipinas, sino ang maapektuhan nito? Sila bang mga Duterte? Yung pamilya ba na yan ang maapektuhan? Hindi. Ang maapektuhan dito, yung mga common tao, mga Pilipino, lalo nang may hirap. Tayo ang maapektuhan dito sa paninira ni Sara Duterte. Hindi yan sila maapektuhan. Maraming nang nakulimbat yan. Maraming mga confidential funds.
Bilyon-bilyon ng confidential funds ng tatay niya at pati siya, mga nakulimbat na confidential funds since nasa Davao City yan. Kaya hindi sila maapektuhan. Kapag bumagsak ng tuluyan ang ekonomiya natin, hindi sila affected. Tayo, ng mga Pilipino, ng mga mahihirap, ang apektado. At yan ang ginagawa niya ngayon. Dahil gusto niya talaga na maapektuhan ang mga Pilipino. Gusto niya na maghirap ang mga Pilipino para nang sa ganon ay sisihin ang ating Pangulo. Kaso ibang nangyayari kasi ang Pangulo natin masipag. Maraming strategy ang alam. Okay na mo, benting bigas. At ano ngayon ang pinag-aaralan? Anong sabi ng Pangulo? Gusto nga daw ng Pangulo lahat na ng bigas 20. Biruin mo yan. Ngayon lang nangyari yan. How come? Dapat nga pataas ang presyo ng bigas. Pero ngayon, 20. Senior citizen, PWD, school parent, member ng 4-piece, minimum wage earners, nakaka-avail na ng 20 pesos na bigas. At ang iniisip ng Pangulo natin, gusto niya lahat-lahat na 20 pesos ang bigas. Tingnan mo yan. Only in the time of President Marcos Jr. Hindi nagawa ni Duterte. Sa panahon ni Duterte, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Diba? Iyan ang katotohanan, mga kaibigan. Iyan ang katotohanan. Okay. So, punta na tayo kay Aimee. Aimee. Na gusto maging presidente. Si Aimee na gusto maging Pangulo. Yan. So ito po si Aimee, lumabas na ang kanyang sabi niya, bakit ako na senador? Dali Ito po mga guys, si Aimee, masyado po siyang dak-dak-dak-dak, no? Dak-dak-dak-dak, panay batikos, yan. Ever since na po ang kanyang kapatid, batikos-batikos, no? Yung mga agenda ng kapatid niya, binabatikos, etc. etc. So, walang suporta. Ngayon, sa San Juanico Bridge, batikos-batikos pa rin. Tapos, ang sabi niya sa statement, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo diyan nakatira, bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin, sana ako na lang ng presidente. Okay, tama may pangarap siyang malaki para maging presidente. So, itong sinabi niya na ito, mga kaibigan, ay sagot sa sinasabi ni Attorney Claire Castro. Kasi, siya nag-umpisa Ang daldal niya mga kaibigan. Dami niyang mga sinasabi tungkol sa San Juanico Bridge. Na samantalang napakatagal niyang naging senador. Senador din siya sa panahon ni Duterte. Tingnan niyo senador siya sa panahon ni Duterte. Bakit wala yata siyang naambag? Bakit wala siya nagawa patungkol sa pag-rehabilitate ng San Juanico Bridge? Na alam naman natin na sa panahon ni Duterte, 2018 ay naglabas na, mga kaibigan. Sunod-sunod na taon niya, naglabas na ng mga pondo para sa San Juanico Bridge. Bakit hindi yata nagawa? Bakit ganun? Nung ininspeksyon ng ating Pangulo, personal na ininspeksyon ng San Juanico Bridge, nakita po ang napakalaking damage. At sabi ng Pangulo natin, isara na to. Huwag muna itong gamitin para hindi makadisgrasya. At kailangang i-rehabilitate. Pero ang kagandahan nito, napakalakas, napakabilis ng aksyon ng ating Pangulo. Habang ito ay under rehabilitation, mga kaibigan, may ginagawa ang gobyerno natin para hindi po mahirapan ang mga taga Leyte at Samar. So, pinarami po yung mga roro at yung mga buses, yung mga trucks, para magdadala sa mga goods, lalo na yung mga perishable goods na hindi pwedeng mabulok, mga kaibigan, kailangan makapas kaagad at makarating agad sa kanilang pupuntahan. So, pinarami po yung mga sasakyang
mga trucks, mga gagamit para i-transport yung ating mga kababayan at yung mga perishable goods doon sa kabilang, kumbaga doon sa lugar na kanilang pupuntahan. Kasi dito sila dumadaan mga guys sa San Juanico Bridge, sinarado na nga. So kagandahan nito habang ni-rehabilitate, habang under the rehabilitation ang San Juanico Bridge ay tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo at hindi po maantala ang mga kalakalan ng taga Leyte at ng mga taga Samar, no? So hindi po maantala dahil po 'yan sa mabilis na aksyon ng ating gobyerno. So, eto pong si Amy, panayreklamo. Sinagot siya ni Attorney Claire. Oh, tinanong siya ngayon. Oh, 'di ba matagal ka ng senador? Ay, anong nagawa mo nung 'di ba? Oh, alam mo naman si Attorney Claire Castro, si Yusek. Oh, hindi ka talaga palalampasin 'yan, si Yusek Claire Castro. Oh, hindi siya pinalampas, 'di ba? Oh, ngayon sumagot siya. Sabi niya, "Bakit ako senador ang hinahanapan mo ng aksyon?" Eh, syempre, hahanapan ka talaga dahil matagal ka ng senador ng Pilipinas. Bakit wala ka yatang naambag? Oh, bakit lumalabas na kung kailan ngayon, sa panahon ngayon ni PBBM, saka ka nagrereklamo, pero sa panahon ni Duterte, hindi ka nagreklamo? Dahil ba ikaw ay mahal na mahal mo si Duterte? Anong relasyon meron kayo? Ah, bakit mukhang yatang humihimod ka sa puwet niya? Oh, anong relasyon meron kayo? Oh, 'di ba? Na kaya mong ipagpalit ang iyong kapatid na iyong dugo, kaya mong ipagpalit sa mga Duterte? Ano bang relasyon ninyo ng mga Duterte? Ah, so ibinalik sa kanya ni Attorney Claire Castro, mga kaibigan, no? Eh, anong sabi ni Attorney Claire, "Anong ginagawa mo? Oh, ay 'di ba senador ka ng Pilipinas, ilang ganyan-ganyan." Oh. Pagkatapos ngayon sabi niya, mga kaibigan, "Lahat kayo sa akin nakatingin, sana ako na lang nagpresidente." Oh, ang isda nahuhuli sa bibig. So, lumalabas ngayon na talagang totoo pala ang mga sinasabi ng mga tao na malaki ang kanyang inggit sa kanyang kapatid na pangulo, si PBBM. Kaya pala palagi niyang sinisiraan at sinisira niya ang pangalan ng kanyang kapatid. Kasi malaki pala talaga ang kanyang inggit at gusto pala niya talaga na maging presidente ng Pilipinas. Lumalabas ngayon ang katotohanan. 'Di ba? Ah, yan. Palpak po si Amy, 'di ba? So kita mo nakita niya. Guys, tingnan niyo panahon ni Duterte, umalma ba 'to? Na merong mga iskandalo ng Parmali, pagnanakaw sa buwis ng taong bayan, umalma ba si Amy? Wala, hindi siya umalma. Hindi niya binatikos ang Duterte administration. Noong panahon na binabatikos yung COVID-19 response ni Duterte na mali, umalma ba si Amy? Wala, hindi siya umalma. Nung panahon na binabatikos yung mga ginawa ni Duterte sa war on drugs, patay dito, patay doon, patay dyan, umalma ba si Amy? Wala. Nung panahon na hindi nabibigyan ng hustisya at hindi nabibigyan ng due process yung mga sinasabi nila ng mga addict daw, basta drug sinutsugi, umalma ba si Amy? Nagsalita ba siya tungkol sa paggalang sa human rights? Nagsalita ba siya tungkol sa due process? Di ba wala? Pero ngayon anong sinasabi niya tungkol kay Duterte? Dapat daw may due process, dapat daw ganito, karapatang pantao, dapat daw ganyan. So alam niyo na. Alam niyo na. Doon sa panahon ni Duterte nangyari lahat ng mga kasamaan. Hindi umaangal si Amy dahil mahal na mahal niya si Duterte. Ano kaya ang relasyon meron sila? Hindi siya umaangal kahit anong gawing kasamaan ni Duterte. Wala siyang angal. Pero ngayon sa panahon ng kanyang kapatid, na ginagawa lang ng kapatid niya ang tama at naayon sa batas. Pero umaangal siya. Ang dami niyang angal, ang dami niyang hanas. Dahil mahal niya yung lolo mahal niya yung lolo si Duterte. At yung kapatid niya, wala siyang pakialam. Kaya ngayon siya umaangal. Samantalang senador siya, 6 na taon ni Duterte. Wala siyang angal. Pero ngayon, 3 taon lang siya, dami niyang angal.
Yan po, diyan natin nakikita ang kulay ni Duterte. 'Di ba? Ay naku, yan ang totoo. Sabi niya, oh, sabi ni Atty. Claire Castro dito, lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Yan, Yuse Claire Castro, Presidential Communications Office. Yan. Kasi sabi po ni Amy, sana ako na lang ang nagpresidente. Sabi po yan ni Amy noong June 19, 2025. Ang sabi naman ni Yuse Claire Castro, lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Yan. Pakita ko sa inyo Yan. 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 Sabi po ni Amy, sana ako na lang nagpresidente. Ang sabi naman ni Yuse Claire Castro noong June 20, lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Basag na basag siya, no? Kay Yusek. Yan. Basag na basag siya kay Yusek Claire Castro, no? So, sabi po dito, ipinakita lang daw ni Senator Amy Marcos. Sandali Yan. Sabi ni Yuse Claire, malamang alam niya ang budget ng dating admin. Yan. Yan. Napakita lang daw ni Senator Amy Marcos ang kanyang tunay na kulay sa issue pa lang ng pag-aayos ng San Juanico Bridge. Sinabi ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos punahin ng senadora ang mga problema sa tulay. Hindi rin naman daw na tulay sa ilalim ng administrasyong Duterte. Correct. Kasi 2028 pa lang, nandiyan na yung mga pondo. O kung inayos yan, bakit napakalaki ng damage, no? 'Di ba? Dapat nga po magpasalamat tayo sa panahon ni President Marcos. Inspeksyon doon, nakita ang lawak ng kailangang i-repair. Correct, 'di ba? Dapat magpasalamat kay President Bongbong Marcos dahil dito po nakita nung nagkaroon ng inspeksyon sa bridge, doon nakita ang malawak na damage ng tulay. So, sabi po dito, pansamantalang isinara ang tulay para sa rehabilitation. Yan. Yan po mga guys, no? So in short, wala pong karapatan si Amy na magsalita ng ganyan dahil senador na siya ng Pilipinas. Napakatagal na. At nung panahon ng tatay niya, nag-umpisa na naglabas ng pera para sa tulay. Pero ano nangyari? Diba? So, malinaw na malinaw po. Si Amy ay merong ambisyon para maging senador ng Pilipinas. May ambisyon si Amy Duterte na maging senador ng Pilipinas. Yan po ang buong katotohanan. Make sense? Yan po ang buong katotohanan. So mga kaibigan, maraming pong salamat no, sa panonood at mamaya po muli ay magkakaroon tayo ng another live. Bye-bye po. No? Maraming po sa lahat ng mga nanood at salamat din po sa sandali. Tama yung sinabi ni Adiak Ammo.
sabi niya, at Edgardo Fernandez, so wag nga rin magmalinis sa Davao City. Ang 40 years na pinamunuan ni Digongyo, may droga pa rin until now. May kaso din si Pulong sa korte na drug smuggling. Correct. Tama ka dyan, di ba? Correct po kayo. Tagal na nilang namumuno. Sa Davao. Pero, ang daming problema, pati baha. So, maraming salamat, guys. Ito po muli si komentarista, nagsasabing fight fake news, expose the